A blessed evening, Baliwag Alliance Church. Gayon din po sa mga kasama natin sa Facebook Live, isang mapagpalang gabi po sa inyo. Salamat sa Panginoon kasi medyo humina na yung ulan at madami tayo ngayon. Simulan po natin ang gabing ito sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Inaanyaya ko po ang lahat na tumayo. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Habakkuk chapter 3 verses 17 and 18. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Marahil po, marami sa atin ang may pinagdadaanan. Maaaring ito ay sa trabaho, sa school, sa tahanan, sa relasyon. Ngunit hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. At ano man ang mangyari, tayo ay magsasaya, magpupuri, sasamba. Amen? Tayo po ay pumikit at tayo ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit. Nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, para sa gabing ito na pinahintulutan niyo, Panginoon, na kami ay mag-gather upang sama-samang mag-aral at makinig ng inyong salita. Sama-samang magpanalanginan, Panginoon, at sama-samang magpuri, umawit, magsaya, kasama ka. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ganito, sa lahat ng patuloy na ginagawa mo sa aming mga buhay. At Panginoon, dalangin namin na sa buong service na ito, ngayong prayer meeting, Ikaw ang mataas, Panginoon, Ikaw ang mapapurihan. At sa aming pag-uwi, Panginoon, hayaan mong mayroon kang salita na maiwan sa amin at ma-share din sa aming sambahayan. Sa inyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala, tinataas lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Manatili po tayong makatayo. Ngayon naman po, tayo po ay magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Pangungunahan po tayo ni Brother Ronel Abiltado. Amen. Ready na po bang magpuri ang bawat isa sa atin? Amen. Alam niyo po, ang pag-awit sa Panginoon ay expressions ng ating pag-ibig sa Diyos. At kapag habang inaawit natin ito, sabi ng kanyang mga salita, You shall love the Lord, thy God, your God, with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Nawa makita ng Panginoon na ang ating puso ay tunay na sumasamba. Makita niyo nawa yung ating kaisipan, yung ating kaluluwa ay nagkakaisa at buong lakas na ginagawa natin ito sa Panginoon sapagkat mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Nararanasan po ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Pasalamatan natin siya. Awitan natin siya. And let's say, give thanks with a grateful heart. Hallelujah. We thank you, Lord. Awitin natin. Everybody. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Minsan pa, let's give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy
because He has given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Amen. Let the poor say, I am. Amen. Because of what the Lord has done for us. Once more, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ. Minsan pa, let's give thanks. Give thanks with a grateful heart. Oh, we give you thanks to the Holy One. We thanks because He has given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Yeah. Of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks. We give you thanks. We give thanks. Minsan sa buhay natin, madalas, nag-i-struggle tayo. We maybe struggle dun sa kasalanan. Bakit parang paulit-ulit na lang ito? Sa problema sa buhay, bakit lagi ganito? Laging talunan, parang hindi ako naging matagumpay. Minsan, pinagsisikapan natin sa sarili natin. Kaya ko to. And we know na hindi natin kaya. Alam natin na hindi natin kaya. Hayaan natin na tayo manatili sa presensya ng Panginoon. Bakit hindi natin ibigay sa Kanya yung struggles natin, yung problema natin, yung pinagdadaanan natin? Bakit hindi muna tayo manahimik at ipagkatiwala sa Panginoon, pagkatiwalaan siya?
ang Panginoong Jesus sapagkat siya ay anak ng Diyos. Amen. Yes. Amen. Yes. Under your wings, cover us. Cover me, yes. Within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ alone. No whisper, no whisper. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. And rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yeah, Father, you king over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, you are my God. You are all my God. Ikaw ay Diyos na dakila sa aming buhay. Nararapat lamang na ikaw ay aming purihin, O Panginoon. You deserve all our praises and glory. You deserve all the utterances from your people because you are God. You are mighty, mighty, mighty God. Hallelujah. Oh, you deserve all the glory. Hallelujah. Amen. Find rest, my soul. In Christ alone. No whisper. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you
you are God. We thank you, Father, that you are God. We may rest our soul. Pwede naming ipahinga yung aming buhay, yung aming kaluluwa. Because we believe and we trust you, Father, that you are with us in every fight of our life. Sa bawat struggle na mayroon kami. Kahit sa kasalanan, O Panginoon, kayang managumpay kung kayo, O Panginoon, ang aming kasama. We may bless your name. We may glorify your name. Because you deserve all the praises and glory and honor. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po ay nasa diwa na tayo ng pagbabahagi ng pasasalamat sa Panginoon kung gaano siyang kabuti sa ating mga buhay nitong nakaraang linggo. Ako na po ang mauna. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon para sa pagkilos niya sa aming buhay. Nitong mga panahon po na nag-uulan, hindi naman pwedeng hindi magtrabaho, kailangan lumabas. Mabuti ang Panginoon kasi madalas maligo sa ulan pero hindi nagkakasakit. Thank you kay Lord doon. Ganon din po sa health namin, especially yung nanay ko. Hindi na tumataas ulit yung high blood niya. Okay na siya ngayon. Gayon din po dun sa mga taong patuloy na ginagamit ni Lord para kami ay yung aming relasyon bilang mag-asawa ay mabigyan ng mga payo kasi po bilang bago pa lang mag-asawa, mahirap. Hindi ganun kadali na pag nagsama kayo, yun na yun. Meron talagang struggles na kailangan harapin nyo pareho araw-araw. Hindi pwedeng umatras Kailangan harapin. Andyan na yan Ayun po. Salamat sa Panginoon kasi siya yung nangunguna at hindi niya hinahayaan na kami ay hindi magkasundo sa kahit na anong paraan. Ayun po. Sa Panginoon po ang papurit pa, salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpuputik papasalamat sa Panginoon sa oras at pagkakataon na maka-attend po ako ngayon dahil noong nakaraang Miyerkules po hindi ako naka-attend kasi may pasok si Abby. Ngayon, may pasok po sana siya pero sabi niya, para nanay maka-attend ka naman ng Wednesday. Bukas na ako papasok at saka sa Biyernes. Sabi ko, sige, salamat naman. Salamat sa mga tulong ni Lord kasi tama yung sinabi ni Brother Reggie na ang buhay may asawa hindi, kung nag-asawa kayo lagi-lagi kayo nagkakasundo. Minsan po, mas marami pang mga hindi pagkakaintindihan na kinakailangan mag-uunawaan lang talaga. Pero pagka ikaw lang uunawa at hindi mo uunawa, mahirap po. Talagang, dadaan ka talaga sa salamat sa Panginoon kasi nalagpasan ko na rin po yung mga ganong pagkakataon sa buhay ko. Dahil ngayon po, talagang binibigyan po niyo ako ng lakas na makamtan ko yung mga bagay na dati-rati hindi ko nakakaya. Pero ngayon, sinasabi ni Lord, iyan sa'yo na ikaw na hindi mo na maibabalik yan. Kasi andyan na yan. Wala na akong pagsasalian, wala namang tatanggap, wala namang, hindi ko maipapamigay, wala namang kukuha. Kaya magtsatsagaan na lang ako. Siya na Tsaka, nung araw kasi sabi, kung saan ka nadapa, doon ka nababangon. Yun ang naging ko sa buhay ko.
saan ako nadapa, doon ako babangon. Kaya ngayon, pinag-aanohan ko na para hindi masira yung pamilya namin, kay Lord ko lang talaga itinataas yung buhay namin. Salamat din sa Panginoon sa mga anak ko na hindi naman kami pinababayaan sa buhay namin kahit na kami walang hanap buhay na pareho. Kahit na yung kanya lang tatay talagang kinakailangan ng napakahabang pasensya. Mahabang pasensya na kinakailangan hindi mapuputol kasi pagka napakahirap po. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, kayo na po ang bahala. Sa inyo ko na lang po pinagkakaloob. Sa inyo ko na lang po tinataas lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, sa buhay naming mag-anak. Sana po kaliguran niyo po kami. At sana po lagi pong, kumbaga, lagi kami nasa tamang landas sa aming buhay. Dahil napakahirap pong sa buhay ng tao na pag ang kasama mo wala sa tuwid na landas at ikaw nasa tuwid na landas, mahirap po. Kaya inaano ko na lang kay Lord na, Lord, sana po, kumbaga, wag akong maitulak ng kasama ko sa mga pangit na bagay. Kasi sa umaga, simula pa lang po ng umaga, kumakanta na po yun. Kaya ang ginagawa ko na lang, umaalis na lang ako ng bahay, pupunta na ako kay Abby. Nawawala yung stress ko sa mga apo ko. Yun na lang lagi pinag-aanohan ko na yung mga apo ko na lang. Kung siya, ikaw ayaw mong mabuhay, ako gusto ko pa. Kahit ako hinahihirapan, kahit ako pipilay-pilay, ako hindi susuko sa buhay ko. Kasi gusto ko pang makita yung mga anak ko, yung mga apo ko, hanggang ako'y nabubuhay. Kung ikaw sabi niya, natawa ka na minsan, nagalit sabi niya, bulong kayo ka ng bulong dyan. Alam mo namang mahina ang tenga ko. Tapos kung araw-araw pinapanalangin niya na si mamatay na, nagkasagutan kami. Sabi, nagsalita ako, sabi ko, mamatay ka na nga sana. Narinig pala, galit na galit sa akin. Magmula umaga, maghapon ng galit na galit sa akin. Sabi ko sa loob ko, gusto niyang mamatay. Tapos nang sinabi ko mamatay na tapos galit na galit sa akin. Tapos sasabihin niya, sige, pumunta ka doon sa sa simbahan mo. Panalangin mo na mamatay na ako. Natawa na lang ako, sabi ko, siya nangangarap na mamatay, tapos pinapanalangin ko, nagalit naman sa akin. Gusto pala ikaw mamatay ako. Naku, kayo na po magsasama. Kayo na lang ako magsabi ko anong masasabi niya ganung bagay. Kaya sabi ko, Lord, sana po ako bigyan niyo pa po ako ng napakahabang pasensya para sa kasama ko. Kahit na siya may sakit, minsan kahit po may sakit, maraming yung pagkakataon na napipika din ako. Dahil hindi naman lahat ng oras nasa kondisyon ka, wala kang minararamdaman ka, na sumasabay pa siya. Kaya, kay Lord ko lang po tinataas lahat-lahat. Sa Diyos lang po, siya lang po ang humihingi, sa Kanya lang po ako humihingi ng kalakasan ng loob, kalakasan ng katawan, at sa kalakasan ng pananampalataya sa Kanya na huwag niya akong pababayaan. Dahil sa Kanya lang po talaga, siya lang po talaga aking pag-asa. Sa Diyos po ang papuri. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po nais ko magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa kalakasang ibinibigay niya sa akin. Tulad nga po, 2 months na lang, magsi-71 years ako. Nasa mukha ko po ba? Yun lang po ang nagpapalakas sa akin. Sa buhay ko, sa kabila ng lahat na pinagdadaanan ko, hindi daw nakikita yung mga medyo kahirapan, kasayahan. Nagpapasalamat po ako talaga sa Panginoon dahil anumang bagay, kasi natuto po akong maging kontento. Meron, wala, okay lang sa amin. So, salamat sa Panginoon dahil hindi ko na rin po yung pinagsisihan yung pag-iisa ko.
Kasi napakahirap po talagang mag-isa. Marami ko opportunity noon na pinalipas ko. Wala kasi yung kabataan ko para akong chinita na Chinese ang ang itsura ko. So may mga talagang nag-aaligid sa akin pero hindi ko po pinansin. Lumakad po talaga ako sa by faith yung buhay ko, inalay ko yung buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko mapapalaki yung mga anak ko. Pero ngayon po talagang pag iniisip ko yung mga pinagdaanan ko, Lord, paano ko nagawa ito? Paano yung mga bagay na ganito? Sabi ko, salamat sa Panginoon. Yun nga po na mahirap talaga pag wala kang kapartner or ano. Tulad ko, ngayong bumabagyo, yung bahay na bungalow na pinapaupahan ko, wala akong mga anak na matawagan, malalayo. Ako ngayon ang kumukuha ng mga dahon o ano, para hindi bumaka doon sa alulod, doon bahay, para hindi naman magkaroon ng problema at umalis yung mga nakarental. So, salamat din ako sa Panginoon dahil nakikita ko kung paano rin pinagpapala yung tenant ko. Salamat talaga yung provision, yung favor ni God na binibigay sa akin. Kaya, salamat. Yun lang po ang aking masasabi. Binabalik ko ang papurit pasasalamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat kay Lord sa blessings po na binigay niya. Kahit po maulan, hindi naman po kami binaha na nagkaroon pa po ng pahinga from school kasi nawalan ng pasok. So nagkaroon pa po kami ng bonding ng buong family namin. Kahit medyo maingay po si Mama, medyo nagka-bonding naman. At nagpapasalamat din po ako dahil kanina medyo mahina na, nagkaroon na po ng pasok, nagkaroon na po akong baon. So thank you po kay Lord sa binigay ng sa binigay niyang blessings kay Papa para magkaroon po ako ng baon. Yun lang po, sa Diyos po ang papurit pasasalamat. Magandang maulan na gabi po sa ating lahat. Gusto ko po magsalamat kay Lord, number one. Bumalik na po ang face-to-face class kasi ilang days na rin kami nag-online class. So, mas gusto ko po kasi ang face-to-face. Thank God po at ayan. Medyo umulan pa rin pero salamat kay Lord kasi hindi po tayo binabagyo ang baliwag kagaya po ng mga ibang lugar. And pangalawa po sa strength, kahapon po kasi masama pakiramdam ko. Thank you kay Lord sa mga answered prayer niya na pinapagaling niya ang lahat ng may mga sakit. And then sa kuya ko din, sa ngayon po hindi po siya nagkakasakit. Malakas siya uli kumain. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi pinapagaling ni Lord ang kuya ko. And ang nanay ko din na lagi hinihingal. Salamat sa strength na pinagkakaloob ng Panginoon. Ayon po doon sa naririnig ko, nagpapasalamat dito, mag-asawa or mag-isa, walang partner. Parehas po blessing yon, parehas din challenge. Sabi nga ni Kuya Reggie, walang atrasan kay Lord. So, kahit po tayo ay naghihirap, kahit po tayo ay busy, kailangan po natin i-commit yung ating sarili sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa strength na pinagkakalob niya. And then, okay lang po walang kapartner dahil sa piling ng Panginoon, mako-complete tayo lahat. So, yun po yung laging pinagpapasalamat ko kay Lord na never kong na-feel na lonely ako dahil sa mga taong nakapaligid sa akin, dahil sa church, and dahil kay Lord, syempre. Gusto ko lang po iwan ng verse na Proverbs 19:21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Salamat sa Panginoon dahil ang plano niya sa buhay ko ang na
nararanasan ko at yung kagandahang loob niya. So, sa Diyos po natin ialay ang ating mga desire, ang ating mga commitment sa ating buhay. Sa Diyos po ang papurit pasasalamat. Mawalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon bukod po sa walang pasok, tas wala nang online class. Nagpapasalamat din po ako na, ayun, yung papa ko po, parang may pasok po sila kahit may bagyo. So pupunta po siya dun, susugod sa ulan pa uwi. Pagdating ng gabi, basang-basa. So nagpapasalamat po ako na kahit po ganon, hindi po siya nagkakasakit na ubusi po, lagnat. Nakakapasok pa rin po. And then yung guidance din po ni Lord parang pauwi niya. Kasi hindi po siya naaaksidente. Then nagpapasalamat din po ako sa pagbibigay sa akin ng strength. Kasi kakauwi ko lang po kanina. Galing po ako ng paggawa ng performance task. Kasi po nag-ipit po lahat ng schedule dahil nga po dun sa walang pasok. Tsaka sa iba-ibang mga pinagawa nila habang may bagyo. So, ayun. Nagpapasalamat ako na patuloy na ginagabayan ni Lord. And then, yun, sa buhay din ng mga kapatid ko. Last Sunday, hindi po naka-attend yung maliit kong kapatid. Ang sinasabi po niya, Mi, ligo, church. Sabi ni mama, hindi ka pwede makapag-church, umuulan. Hindi, church. Sabi po niya ganun. So, natutuwa po ako na yung kapatid ko na bunso na maliit, parang gusto niyang pumunta dito kahit umuulan. Eh doon po sa daan namin, iikot pa po ng ganun para lang po makapunta sa church. So parang blessing po sa akin yun na unti-unti na. Kasi ako, yung kapatid ko pong maliit, tas yung bunso namin na nai-eager na rin mag-church. So continuous praying pa rin po doon sa parents ko na maka-attend na rin po dito. Kasi may church din po kasi sila. So yun po. Kaya nakaka-bless lang po sa akin. Naiyak ako. Tas, kasi po, yung kinikwento po sa akin ng nanay ko, yun, parang natatawa po ako na natatouch. Kasi dinala ko lang po yung kapatid ko dito para matuto siyang magsulat tsaka magkulay. Tas ayun, laging gusto niya nang pumunta dito. Kahit bumabagyo yung daan namin, gusto niya pumunta dito kahit ang lakas ng ulan. So, nakaka-bless lang po sa akin. So, sa Diyos po ang papuri. Good evening po. Kumusta po kayo? Ako rin po, mabuti na. Pag po pala may nararamdaman kayo, nakakapraning, 3 days po, Saturday, Sunday, Monday. Iba po yung pakiramdam ko, talagang masakit po yung sa right side. So talagang nag-worry din ako dahil ang tagal naman na hindi na ako nagkakasakit. Alam ko naman na hindi rin lang ako yung affected. Kasi yung bawat member ng family ko, mama, masakit pa ba? Mama, okay ka na ba? Lahat sila ganon. So, kahapon lang po ako nagkaroon ng chance na pumunta sa doktor dahil Sunday wala naman, tas ang ulan, ganon. Na-ultrasound po ako nung hapon at negative naman kanina, pero nadagdagan pa rin yung aking mga gamot. Kaya salamat sa Panginoon at salamat din sa inyo. Alam ko may nag-pray para sa akin. Salamat po sa inyo. At salamat sa Lord dahil okay na po. Kaya lang, ang daming gamot. Salamat po sa Lord. Kung wala na po ay aking inaanyayahan si Brother Aga para sa ating Thanksgiving prayer.
Magandang gabi po sa bawat isa. Bago po tayo manalangin, magpapasalamat po muna ako. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa, ayun nga po, sa walang pasok dahil cancel po. Siyempre po, sa isang teacher, masaya po pag walang pasok. Pero wag naman po yung sobra-sobra. Ay, hindi na po masaya kasi maghahabol po kami ng mga summative, ganyan po. At ayun nga po, nagpapasalamat po ako kasi nung Sunday po, di ba po malakas ang ulan? So, mga 6:30 po yata ako nagising. Mga 6 po, nang gigising na po si nanay, sabi niya, itaas nyo na lahat ng dapat nyong itaas. Baka pumasok yung baha. Eh, wala pong bumabangon sa aming magkakapatid. 6:30, ay mga 7:30, bumangon po ako. Pagbangon ko po, nakita ko may tubig, konti lang. Kala ko naman po, baka may tumapon lang na tubig. Tapos, hindi, naglakad lang po ako sa bahay namin. Pagbalik ko po, madami na po yung tubig. Madami na po yung tubig. Tapos, nung nagliligpit na po ako po kasi unang nagtaas syempre, nung sapatos ko. Nung sapatos ko, baka mabasa. Tumayo na din po yung mga kapatid ko, nagsihakot na. Tapos nag-chat na po kay Pastor Ayan na baka po malate kami. Nag-chat na po si An na baka malate nga po kami. Tapos po, ayun nga po, bago kami umalis ng bahay, ay mga gano'n na po kataas yung baha sa loob ng bahay po namin. Pero kahit po gano'n, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakapag-church po kami. Ayun nga po, kahit na-adjust yung service, natuwa nga po ako eh. Kasi kahit nagpunta ako dito, naka-short lang eh. Tapos nakita ko po yung mga paparating. Yung mga paparating po, hindi po pala sila na-inform na nausad po yung service. Kaya sabi ko, ang aga nyo po, 1 hour po kayong maaga. Sabi ko pong ganun. Kaya nakakatuwa po na, ayun din po, nakakatuwa na nakita ko po yung tulad po ni Tita Melly, nandito na bago basta po maaga po siya. Tsaka si Nanay Paula, ang aga po nila. So nakakatuwa po na makita yung mga senior po natin na kahit na po maulan ay nag-church po talaga sila. Kaya po, papasalamat po ako sa Panginoon dahil sa mga ganong instances sa buhay po natin. Kaya sa Diyos po ang papurit pasalamat. Tayo po ay manalangin at alam ko po na ang bawat isa ay may pagpapasalamat. Atin pong idaan ito sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa kabutihan niyo sa bawat isa, Panginoon. Bagamat maulan, Panginoon, malakas ang nararamdaman naming ulan, Panginoon, ay nandito po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa patuloy na kaligtasan, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po sa proteksyon, sa pag-iingat, sa mga biyaya na patuloy niyong binibigay po sa amin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos. Lahat tayo ay palaging hindi nauubusan ng mga bagay na ipagpapasalamat sa Kanya sa araw-araw. At gayon din, salamat sa realization na na-appreciate natin yung ginagawa ni Lord every day, kahit doon sa mga pinakamaliliit na bagay. Ngayon naman po, ating ihanda ang ating sarili para sa mensahe ng Diyos na ihatid sa atin ngayong gabi ni Sister Diane Pascogin. Hindi po yun apelido ko. Alright, lakas po ng ulan. Pero parang kasing dami po natin ngayon, yung Sunday na attendees. Ang dami pa rin po kahit na umuulan. Salamat sa Panginoon. Ngayong gabi na po na ito, kagaya ng sinabi ni Pastor, buong buwan ng August, ang ating pag-aaralan ay Jesus, the Son of God. So pinangamagatan ko po ang aking isi-share sa inyo ngayon na an encounter or pagtatagpo. Sino po sa inyo ang naka-encounter na ng mga sinasabi nating multo? Mga bagay na kakaiba, hindi nakikita, pero nararamdaman. Meron po ba? Huwag na kayo magtaas ng kamay.
Sapagkat sa Bible School, marami niyan. Yung mga galing sa Bible School, tsaka galing sa mga campsites, sa teachers camp, sa Baguio. Marami po ng mga yan. Naniniwala tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa ganyang mga bagay. At kapag pinag-usapan na yung multo, kanya-kanya tayong kwento. Pagalingan, payabangan, patapangan. Pero ang resulta po, sa totoo lang, gusto mong maniwala sa multo at gusto mo yung kausap mo maniwala sa sinasabi mo. Pangalawa, nagiging matatakutin ka na. May kumaluskus lang ang imagination natin kung saan-saan na nakarating. At pangatlo, gusto mong manakot. Karamihan sa ating mga nakakatanda, yan ang ginagawa natin sa mga bata. Di ho ba? Pag ayaw sumunod, tatakutin natin sila. Ito ang nangyayari kapag naniniwala tayo na nakakita tayo ng multo or we had an encounter with ghosts. Sino naman po sa inyo ang may encounter na with aliens? Ito, favorite ko to eh. Favorite ko itong panoorin na lagi nagagalit sa akin anak ko. Kasi may encounter na ako sa ganito eh. Kaya naniniwala ako sa alien. Magdedebate na kami ng panganay ko. Pero kapag naniniwala tayo sa ganitong bagay, ang nangyayari ay lagi tayong mapagmatsyag. Lagi tayong nagdududa. At marami tayong katanungan na hindi masagot. Yung Roswell sa US, maraming katanungan. Pero kung kayo po ay umattend ng ating Sunday School nung nakaraang taon, tumagal ng halos 1 year, ang ating bondage breaker, marami po tayong matututunan tungkol sa mga bagay na ito. Kaya yung mga hindi naka-attend, napakarami nyo pong na-miss. Sa susunod po, pag may Sunday School, umattend po tayong lahat. Hindi po natin pag-uusapan yung mga nakilala nyong mga multo o mga nakita nyong mga alien, kundi ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay encounter with Jesus. Natagpuan na po ba natin si Jesus sa ating buhay? Meron po akong short video na gustong panood sa inyo. Sandaling-sandali lang po ito. At manood po muna tayo. I was raised as a Muslim. I was trained as a Muslim. My parents picked me somehow. I'm not sure why my parents picked me to be the imam of the family. So I grew up as an imam. I learned how to read and write the Arabic language. And that's how my journey started. I went to Nigeria and I became an imam of this particular mosque. I met these Christian friends. I brought my Quran and I started debating with them. I started arguing with them. I physically beat them up. I wanted to get rid of them. So they asked me if I could go and drop them at the place whereby they have this Christian meeting. But meanwhile, my landlady has a little girl who is 12 years old, who's paralyzed from her waist to her foot. So on that day, since I have no choice, I carried her with me. Okay, so ito ay isang African from Nigeria na sa pamilya niya, pinili siya para maging imam ng kanyang pamilya. So hindi lang siya basta Muslim, isa siya sa mga may kaalaman, kabisado ang Quran. So dahil siya ay isang Muslim at hindi lang siya pangkaraniwan, para siyang pastor ng mga Muslim, imam siya. Pinangangaral niya ang Quran. Minsan nagkaroon siya ng isang Christian friend, yun ang sinasabi niya. At itong Christian friend niya, gusto niyang patunayan na syempre yung paniniwala niya, yun ang tama. Nakipagdebate siya. Ni-recite na niya yung alam niya tungkol sa Quran. Syempre talo tayo dun. Memorize ba natin buong Bible? Sila, memorize po nila. Memorize nila ang buong Quran at gusto niyang patunayan sa kanyang kaibigan na Kristiyano na siya ang may tamang pananampalataya. Pero dumating yung panahon, bakit tuloy? I was raised as a Muslim. I was trained as a Muslim.
I was reading the prayer, and then suddenly these words came out of my mouth. Instead of me to say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I said Jesus Christ of Nazareth, right in the middle of the mosque. And I got nervous, and they kicked me out. They wanted to kill me. Yes, and that is the beginning of my problems. So my older brother helped me to come to Canada. So as a student, so I came to Canada because my parents deserted me. They have nothing to do with me. They made a funeral for me. Everything was just crushing down. So on January 3rd, I planned to kill myself. I said 3 o'clock in the morning, I had the pills and everything ready. 3 o'clock in the morning, and I had a door knock at my door. And I opened the door, and I heard this. Lord, landlady niya, may anak na 12 years old na babae na paralyzed from waist down. So karga-karga niya ito, nakiusap yung kaibigan, idadrop sila doon sa Christian meeting. So dala-dala niya yung bata, habang dala-dala niya yung bata na paralyzed, yung speaker ay nagsasabi sa kanya, in Jesus' name, in Jesus' name. Nagtataka siya, ang lakas ng boses na narinig niya yung pangalan ni Jesus, hanggang sa narinig niya, nag-twerk yung leg ng bata na paralyzed. Patuloy pa rin yung speaker na nagsasabi ng in Jesus' name, hanggang sa yung bata, ikinilos na niya yung kanyang leg. Binitiwan niya yung bata, at yung bata ay unti-unting tumayo. Sinabi niya, paano yung pangalan ng Jesus, nakilala ng kaibigan ko na hindi ko namang kinikilala, dahil lang sa pangalan niya, ay nakalakad yung batang paralisado. Pagkatapos nun, bumalik siya sa church. Di ba isa siyang imam? Isa siyang priest sa Muslim. So, habang nagpipreach siya sa Muslim religion, instead na sabihin niya yung papuri kay Muhammad, papuri kay Allah, ang nasabi niya ay, Jesus Christ of Nazareth. Hindi niya maintindihan bakit nanggaling sa bibig niya yung pangalang Jesus Christ of Nazareth. At pagkatapos nito, pinalayas siya ng mga Muslim. Hindi lang siya pinalayas, itinatwa siya ng kanyang mga magulang. Ang nanay at tatay niya, hindi na siya kinilalang anak. Hindi na siya pwedeng bumalik dun sa kanilang tribo at siya ay lumaya. Sa tulong ng isang kanyang kaibigan, nakarating siya sa, I think, Canada. Nakarating siya sa Canada at doon, kinilala niya, sino ba yung sinasabi niyang Jesus Christ of Nazareth? Pakituloy. I was raised as a Muslim. I was trained as a Muslim. Everything ready. 3 o'clock in the morning, and I had a door knock at my door. And I opened the door, and I heard this voice that I've never heard in my life. It says, your mother and father forsake you, I'll be there for you. Who is this guy? He said, I am Jesus. He said, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. I'm ready to help you. And that was the beginning of my life. Even if your mother and father forsake you. Magpakamatay. Tinalikuran na siya ng kanyang buong pamilya. Yung kinalakihan mo, yun lang ang kilala mo mula ng pagkabata ka. Hindi ka na kinikilala. Ginawan siya ng funeral para na siyang patay para sa kanila. Kaya ginusto na niyang magpakamatay. Nung pinlano niyang magpakamatay, kinabukasan, narinig niya may kumakatok sa labas. Pagbukas niya, isang tinig ang kanyang narinig. Ako si Jesus. Sinong Jesus? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kung hindi ka na kinikilala ng pamilya mo, ng nanay mo, if your mother or father have deserted you, I will never leave you. I will be with you. At simula po noon, kinilala niya kung sino si Jesus at siya ay naging lingkod ng ating Panginoong Jesus. Isa lang po ito sa napakaraming encounter with Jesus. Kung gusto niyo pong makakita niyan, may hundreds of videos, iba't ibang mga tao sa iba't ibang nasyon na hindi available ang Bible, ay nakakilala sa Panginoong Jesus. Ito po ba ay coincidence lang? Ito po ba ay sasabihin natin na haka-haka lang? Panoorin niyo po kaysa mag-reels kayo ng mga AI. Panoorin niyo po, ito po ay mga testimonies of encounter with Jesus. Dito po sa video na ito, isa lang siya sa mga tao na first hand nakilala niya si Jesus. At dahil doon, tinalikuran niya yung dati niyang kinikilala na pagiging Muslim, pagiging imam, pari yun ng mga Muslim, at kinilala niya si Jesus. Sa Biblia po,
maraming naka-encounter with Jesus Christ. Sa mga nakakaraang mga taon, narinig na natin kung paano yung si Saul, na-encounter niya si Jesus sa road to Damascus at tinawag siyang Paul. Yung bleeding woman for 12 years, hinawakan niya yung laylayan ni Jesus at napagaling siya. Yung sampung leper, pero 2 lang ang bumalik at nagpasalamat, na-encounter nila si Jesus. Yung hindi nakakalakad at pinalakad ng Panginoon, na-encounter nila at nagbago ang kanilang buhay. Dito po sa John chapter 3, may isang tao po na na-encounter niya si Jesus. At ito po ay si Nicodemus. Kung po kayong Bible, please open your Bibles to John chapter 3, verse 1. Juan 3:1. So, dito po sa John chapter 3 ay may isang tao na ang pangalan ay Nicodemus. Sino po siya? John chapter 3 verse 1. May isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Ano siya? Pinuno ng mga Hudyo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. So, hindi lang siya basta pinuno, isa siya sa mga may pinag-aralan sa Biblia. Isa siyang Pariseo. Verse 2, isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So bago po yung book of John, sa book of Luke, nandun po yung mga pinagaling ni Jesus. Lahat po ng mga pinagaling na may sakit ay nandoon. So, nakita ni Nicodemo, kakaiba to. Hindi siya pangkaraniwan. Kaya sinabi niya, nalalaman po namin kayo'y tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo. At pagkatapos po na ito, basahin po natin ito sa bahay, hindi ko po ito babasahin ng buo, ipinaliwanag na ni Jesus sa kanya ang tungkol sa gospel truth. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapanganak na muli. Ipinaliwanag sa kanya mismo ni Jesus na kung ang tao ay hindi isisilang na muli, hindi siya makakarating sa kaharian ng Panginoon. Marami pang tanong si Nicodemus at makikita natin na interesado siyang malaman kung bakit yung sinasabi ng Panginoong Jesus ay hindi niya maintindihan. Kapag ang isang bata at nagtuturo ka, may tanong, ibig sabihin, nakikinig siya. Pag isang bata hindi nagtatanong, batuhin mo na ng whiteboard. Hindi nakikinig sa'yo. Ngunit si Nicodemus noon ay nakikinig, kaya nagtatanong siya, paanong isisilang muli? At ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa buong chapter ng John, chapter 3. Pagkatapos, dito rin sa John chapter 3, ang pinakasikat na verse na alam ng bawat isa at ang hindi nakakaalam, pwede nang umuwi. John chapter 3 verse 16. Sapagkat, recite natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito sa John chapter 3 verse 16, nanggaling sa bibig ng Panginoong Jesus ang bersikulo na iyon. Kanino niya ito sinabi? Kay Nicodemus. First hand na shinare ni Lord Jesus ang gospel with Nicodemus. Kaya lang po sa ending nito, hindi niyo makikita anong nangyari pagkatapos ito. Nag-pray ba sila? Tinanggap ba siya ni Nicodemus? Sumang-ayon ba si Nicodemus? Umuwi ba siya? Hindi niyo na makikita dun sa ending anong nangyari. Mamaya, babalikan po natin. Same with John chapter 4. May isa ring tao dito sa John chapter 4 na na-encounter si Jesus. Let's go to John chapter 4, verse 7. John chapter 4, verse 7, may isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan na maiinom? Sino yung naka-encounter ni Jesus dito sa John chapter 4?
isang Samaritana. Bibigyan ko po muna kayo ng maikling background. Ang Samaritana po ay madumi. Kasi po mixed race sila. Nung panahon ni Jesus Christ, sila Jesus, yung 12 apostles, pure Jew. Malilinis sa mga dugo. Yung Samaritana, na in love sa ibang lahi. So kapag na-in love ka sa ibang lahi, hindi ka na pure. Doon sa map, pagka sa Samaria, instead na dadaan sila sa Samaria, ang mga Jews, umiikot sila para hindi madaanan yung Samaria. Kasi yung Samaria, nandun yung mga Samaritana na para sa tingin nila, second-class citizen. Panahon pa ni Jesus, racist na. Racist, madudumi sila. Kaya, kung titignan natin sa verse 4 ng chapter 4, John chapter 4, verse 4, ang sabi dito, malaman ni Jesus, siya umalis sa Judea at bumalik sa Galilea, ngunit kailangan siyang dumaan sa Samaria. So, sa halip na iikot sila, dumaan siya sa Samaria. Kailangan siyang dumating sa Samaria. Saan ipapakita na sila talaga ay hindi katanggap-tanggap? Sa verse 9, sabi ng Samaritan woman, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritano. Para sa mga Hudyo, sila yung malinis at ang mga Samaritano, hindi sila malinis. Kaya sinabi ni Jesus, kung nalalaman mo lang kung sino ang humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Dahil dito, nang nakipag-usap na si Jesus sa Samaritana, na alam niya, niiwasan kami ng mga Hudyo. Bakit itong Hudyo na to nakikipag-usap sa akin? Ipinakita ni Jesus na kahit sino ka pa, ano pa man ang background mo, ano man ang nangyayari sa buhay mo, ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoon. At dito sa buong chapter 4, nagkaroon ng encounter ang Samaritan woman with Jesus. Itinuro niya ang salvation sa kanya, ang tubig na nagbibigay buhay. Sa mga tao o sa mga storya na nagkaroon ng encounter with Christ, ito ang mga nagiging resulta. Una, nagkakaroon sila ng faith or pananampalataya. Kung titignan natin sa buhay ni Nicodemus, sabi doon sa John chapter 3 verse 4, John chapter 3 verse 4, nagtanong si Nicodemo, paanong maipapanganak pang muli ang isang tao na matanda na? Ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Doon sa kwento ni Nicodemo sa John chapter 3, interesado siyang malaman paanong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kwento naman ng Samaritan woman, sa John chapter 4, verse 38, ito naman ang nangyari pagkatapos siyang magkaroon ng encounter with Jesus Christ. Pagkatapos ipaliwanag ng Panginoon ang tubig na nagbibigay buhay. Nagkaroon siya ng faith. Sabi sa verse 28, iniwanan ng babae ang kanyang banga. Bumalik siya sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, halik kayo, tignan niyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Nagbigay ito tumimo ito sa kanyang puso at gusto pa niyang malaman ng mas higit pa kung ito ba talaga ang tagapagligtas. Encounter with Jesus, nagkaroon sila ng pananampalataya. Pangalawa, nagkaroon sila ng freedom. Si Nicodemus, ito na yung nangyari after. Sa John chapter 7 na ulit nabanggit ang pangalan ni Nicodemus, kasi nga sabi ko po sa inyo, walang ending yun sa chapter 3. Anong nangyari? Ngunit makikita natin na sa John chapter 7, verses 50 to 51, ano ang naging ending pagkatapos niyang marinig yung sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano ang resulta nito kay Nicodemus? Noong si Jesus ay
dadakpin na. Noong si Jesus ay dadakpin na, John chapter 7 verse 50, isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una. At siya'y nagtanong sa kapwa niya mga pariseyo na dadakip kay Jesus, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nilitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Nagkaroon siya ng lakas ng loob, kalayaan, upang ipaalam sa kanila na siya mismo ay naniniwala kay Hesukristo. Ganon din yung babae, nabanggit ko na kanina. Pumunta siya sa kanyang mga kapitbahay at sinabi, "Halika kayo, tignan niyo ang isang tao na nagpaliwanag ng ginawa ko sa aking buhay." Nahiya ba siya? Sinabi ba niya na, "Dami kong makasalanan, dami kong mga ginagawang mali. Yung kasama ko nga ngayon, di ko nga asawa." Marami siyang kasalanan, pero hindi iyon ang nasa isip niya, kundi ang nasa isip niya ay madala ang mga tao kay Jesus. So lahat ng mga nakaka-encounter with Jesus, nagkakaroon ng faith, freedom, at pangatlo ay new direction. They get to have deep change. Their life gets new direction. So sa katapusan ng story sa Demos, sa John chapter 19, verses 39 to 40, nilibing na si Jesus. At dito nyo na malalaman na si Nicodemos ay naging tagasunod na niya. Bakit? Anong ginawa niya? Kasama rin niya, yung kinuha na siya ni John ba yun? Sa verse 39, kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa mamahaling tela. Ang ginawa ni Nicodemo ay pagpapakita ng pagmamahal. Kung hindi siya naniniwala sa taong iyon, kagastos ba siya ng 30 kilong mira at aloe? Hindi iyon mumurahing klase. Yung encounter niya with Jesus, mas nakilala niya kung sino ang nagpalaya sa kanya, sa kanyang mga maling paniniwala. Gayon din naman ang Samaritana. Ang ending niya sa John chapter 4, verse 39, nang ma-encounter niya si Jesus, ito ang sinabi niya. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. At iyon lamang ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Tayo po, have we had an encounter with Jesus? Do we have that faith? Do we have that freedom? Mayroon na bagong direksyon ang ating buhay? Or nabubuhay pa rin sa ating nakaraan? Kung makikita niyo po sa YouTube, napakaraming encounter with Jesus, tanungin niyo ang ating sarili, do I really have that encounter with Him? If not, ngayon pong August, panahon na upang magkaroon tayo ng deep encounter with Jesus. Basahin po natin ang Biblia, the book of John, and be changed. Maraming salamat po.